Hello Philippines and hello world. Abay, breaking news po ito. JKN executive expect the company to be acquired. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So ngayong araw nga pag-usapan muli natin ito, no, dahil kakapasok lang po na balita patungkol po dito sa, kumbaga sa Miss Universe, na-dethrone na itong si Jack Rajatutip. Sabi nga nila Mr. Antonio Jack Rajatutip. Pero alam niyo po ba na isa ang Miss Universe 2023 pageant ang nakapagtala ng iba't ibang record breaking. Una, ito pong Miss Universe 2023 ang isa sa pinakamalaking ganap ngayong taon na kung saan ito po ay talaga namang humakot ng napakaraming pera at the same time engagement po sa iba't ibang lahi, ano. At talagang pinag-usapan nito bukod po sa mga controversial issues na kinabibilangan nito. Sabi dyan, Miss Universe biggest controversy in its history. First, the stage light fade as two contestants move toward the center. They clap hands, gazes directed at the heavens, praying for the nation to be announced. Minutes later, Destiny called the queen to take spotlight. Her predecessor gently places the crown on her head as she take her first walk as Miss Universe. In the fleeting moment, her life changed forever. Pero, sabi dyan, but behind the glitz and glamour, the Miss Universe pageant is never free from controversy. Since its inception, in 1952, it has been through a number of OMG, if not vexing episode. This year pageant in El Salvador was not spared after the Philippines vet Michelle D was included in the top 5 of the host country Miss Universe Instagram post, which they removed a few minutes later. They finished the top 10 despite their strong gown competition performance. Miss Universe El Salvador apologized for the gaffe, attributing its simple error for placing D in its IG roster too soon even though she was not part of the top 5. Ilan lamang yan sa mga controversial na kinabibilangan po ng nasabing Miss Universe 2023. Kasabay nga nito ay ganun din talagang ito po, no, parang isa rin sa mga pinarurusahan na talaga ng universe. Ito pong si Mr. Antonio Jack Rajatutip na sinasabing may-ari at utak sa lahat ng mga controversial issues na kinabibilangan ng Miss Universe 2023. Nagsimula ang lahat matapos nga na ilagay ang pangalan nitong si Miss D sa top 5 and kalaunan ay binura ito. Inamin po ni Miss Michelle D na after po na tawagin ang top 5 at hindi niya narinig ang Philippines at ang kanyang pangalan, na-feel bad po talaga siya. Inamin niya na umiyak po siya sa backstage dahil talagang ang expectation niya po is kasama siya sa top 5. Pero aside from that, napakarami pa rin palang anomalya na naganap dito po matapos po na ideklara nitong November this year 2023, nagdeklara ng bankruptcy ang JKN company na pagmamay-ari nitong si Miss or si Ann Jack Rajatutip. Pero isa sa mga kakapasok lang na balita ngayon lang, sinasabi nga po ng JKN executive expect, no, yung JKN Global Company po is ililipat na ng pagmamay-ari. Kumbaga, meron po mga tao na investors na gusto pong ituloy ito pong company na ito. Sabi ng pageant management fields official, breaking news, JKN Global Group of Companies going down to be taken over by group of investors. Sabi dyan, the management of JKN anticipate the possibility of the company's hostile takeover by a certain group of investors. This comes after a drastic surge in trading volume over the past 10 years. The Standard Wealth, the Thai Sashes, ayan. So, ibig sabihin po is parang nagkasundo na talagang dahil po dun sa bankruptcy na nangyari dito at sa mga anomalya at kasabay ng pagre-resign ng ilan sa mga national director ng nasabing pageant,
tuluyan na nga po napapalitan at i-acquire na ng ibang mga investors ang beauty pageant or JKN Global Company na siya pong isa sa mga masasabi natin na talagang ito po yung tawag dun sa group of organization na nagmamahala po dun, dito sa beauty pageant na ito. Kasi matapos ngayong kontrobersiya at pagdideclare ng bankruptcy, marami po talaga mga rich people, elite people po na talagang gusto po nilang i-acquire o parang mapa sa kamay nila ito pong nasabing prestigious event na ito. Kasi ang pinagtatakan po natin is napakalaki po ng kinikita ng pageant na ito pero nagdeklara ng bankruptcy itong si Mr. Jack Radiotatip na according po dun sa investigation na naganap, kinasuhan po siya ng crypto coin company sa pagbibigay niya di umano ng opinion patungkol sa kumpanyang ito. And at the same time, kinasuhan din po siya ng embezzlement case, which means na ginagamit niya yung pondo ng particular company para sa pansarili niya or personal use. And meron din po mga nakita na parang meron po siyang itinatransfer na money sa third party. Yun po yung isang bagay na talagang magpapatunay na siya po ay nagkasala. So ngayon, mapapalitan na po bilang isa sa mga CEO or pinaka-owner nitong nasabing event. Sana lang yung papalit po na management is maging fair enough po sa lahat ng bansa. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa lahat ng mga delegates. Kasi kung siya pa rin ang mananatili na isa sa mga CEO and owner nito, mauulit lang po yung mga bagay na nangyari ngayon. So, tayo po ay magre-react naman sa ilan sa mga komento ninyo patungkol dito sa ating last update. Magre-react po tayo sa inyong mga komento patungkol po sa update natin. Unahin natin ang komento mula kay X-Chian. Sabi niya, yan na pala ni Andaraya. Next time, gawing patas ang labanan. Honestly, talagang gusto niya manalo si Antonia. Kaso, mali yung naging move niya. Halos Latina kasi kinuha niyang judge . Kaya pabor sa Latinang scoring. Unang karma, inaasahan niya na title si Antonia pero di nangyari. Second karma, kaso na mga hinaharap niya. Third karma, galit sa kanya mga tao. Fourth karma, iniwan ng jowa. Jowa, manyak ang karma ni Akla. Pag nakulong yan, savage na. Totoo po yan, diba? Talagang sunod-sunod po talaga yung dagok ng buhay niya pagkatapos po ng mga anomalyang nangyari ito. Alam nyo, kahit hindi niya po aminin yan ng personal, alam naman ng tao yan, nakikita naman. Sabi ni Dumbar Vlogs, this kind of person is thirst of popularity. This transgender is celebrating inside for being the most talked in the social media. I think let's no longer talk for it regarding what had happened. Ayun. So sabi naman po ni Mr. Dunbar Vlogs na wag na daw pag-usapan para daw hindi na talagang sumikat kasi yun na nangyayari sa kanya. Sabi ni Maria Judy Cruz, MMD is the real queen, winner of Miss Universe 2023. Justice for her fraud cooking show, truth always prevail. Karma will arise soon, God's will instead. Ayan, to God be the highest glory. Ayan, ito naman po ang komento ni Maria Judy Cruz. And Miss Evelyn Tudtud said, kung ang lahat ng nakita ko mga balita laban kay Antonia Roberto Adja, ano ba yung pangalan niya? Parang nag-uumpisa ng bad karma niya. Dapat maging mabuti siyang tao dahil nabibiyaan siya ng may kapal ng blessing tulad ng pagkagusto niya sa buhay, pagpakatao at katawan niya. Kung may mali siyang nagawa sa business niya, etc., parang sisingilin siya ng may kapal at babawian ang mga blessing binigay sa kanya. Karma really exists. True naman, 'di ba? Di man makabawi si MMD doon po sa pamamahiyang ginawa sa kanya ni Jack Radiotatip, pero someone and somebody doing this for them. 'Di ba? So sabi nga ni Miss MMD, mabait daw siya at ang taong nakikipaglaban para sa kanya. Sabi ni Ma'am Grace, Miss Universe is always Miss Universe means para lang sa mga babae na single, hindi para sa mga trans at mother. Kaya nga tinawag na Miss. Ayun. So since wala na po, aalisin na siya at i-acquire na ng bagong investor ang MU, maaaring mapalitan na rin ang mga rules and regulation dito po sa nasabing prestigious event. And isa pang long message with Mr. Glenn.
Pulveda. Sobra pala ang luho nitong si Ankun Jokla Jutatip. Ayon sa isang business daily sa Thailand, may 4 daw na boyfriend ito at malamang sa alamang ay sustentado niya. May 4 na bahay ito na madalas niyang ipagmamayabang sa mga online platform niya. Hindi pa kasama dyan yung mga personal nitong mga luho, yung mga aesthetic procedures niya para hindi matunaw at mga rag ang itsura nito. Mga designers fashion, mga alahas, biyahe at iba pang mga kapritsyo ng isang aklang feeling on top of the world. Ang kamunduhang ito ang nakasira sa mga negosyo niya. Isang malaking pagkakamali. Yun. So, ito po yung sinasabi na ito po yung magpapatunay talaga yung mga pinakita niya sa social media. Lahat po yan, ano yan, kumbaga, investigahan po yan, diba? Kasi ang declaration niya kasi sobrang bilyonaryo daw ito sa Thailand. Pero bakit nagkaroon po ng bankruptcy, diba? So, let's continue. Sabi niya pa, isang malaking pagkakamali na pilit na binili ang MU Miss Universe sa pag-aakalang sa brand na ito, mapopromote niya yung iba niyang mga business interest. Pero sa halip, nahatak nito pababa ang mga negosyo dahil panay ang labas ng pera pero matumal ang pasok ng kita. Ang resulta na baon ang bayot sa utang at na-compromise ang ibang negosyo niya. Ayun, so ito pala talaga yung totoong nangyari sa kanya, no? Na kumbaga parang siguro po meron siya mga other businesses na kumikita pero meron din siyang business na doon napupunta yung kita kasi hindi rin gano'n kumbaga parang hindi papasok yung pera kung hindi palabas, 'di ba? And syempre para po talagang for popularity and ano na rin, para mag-gain niya yung popularity, pinagpatuloy niya pa rin. Ganito kasi pag masyadong ambisyon, hindi ba kontento at sinasamba ang pera, dagdagan pa ng mga luho nito. Ayun. So ito po yung isa sa mga maaring real talk to Parang nabasa ko na rin po ito sa isang international news patungkol sa bagay na ito. And of course, sabi ni Jane Calejo, dapat i-correct ng Miss Universe organization ng top 5. Ibigay sa karapat dapat ng matahimik na kami. MMD, pasok sa top 5. Ito naman po ang request ni Jane Calahe. So, well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!